sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Prangkahan. Prangkahan. Mabilis. Matapang. Walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Good morning! Good morning, 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 Pilipinas! Good morning, Western Visayas, Banway, Kalibo, Probinsya, Taclan, maayad-ayad nga agahon, kinyo tanan. Nagapangalagad na banwa ang Miyerkules ka edisyon sa programa Prangkahan 2nd edition. Ay purbida, Martes palang gali kita subong. Pizza 12 na sa bulan sang Agosto dag-on 2025. Sa tanan nga mga aklanon siin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang akon nga pagpang-imbitar kinyo tanan sa pagpakigbahin na sa karon nga edisyon sang pagpangalagad Prangkahan 2nd edition. Mabilis. Matapang. Walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Sa aton nga mga kasimanwa nga mga negosyante nga gahon pa, nagapangabudlay na para sa pamilya. Mga taga Kalibo Public Market, good morning, good morning. Ang akon nga mga kasimanwa sa New Washington, ginatamyaw kuman sang maayad nga pagpamati. Isa ka oras kag tunga kita nga magapangalagad sa banwa sa paghatod sa mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon. Sa gihapon ako ang inyo kasimanwa Carlo Padilla Asturias nga masamig ang ginapabutiag sa inyo basta kasimanwa ko, palangga ko. Ano mga dalag ko nga mga balita nga tutukan tabanwa diri sa aton pagpangalagad? Subong adlaw ginatalan na ang pagperma sang panukalang batas para sa pagpostpone sang barangay kag SK election nga natalan na sa Disyembre 1 sining dag-on 2025.
kung hingalit nga mapermahan ni Presidente Bongbong Marcos rayang panukalang batas, din sigurado na nga waisang barangay kag SK election nga matigayon sa maabot nga pizza 1 sining Disyembre. Sa pihak nga bahin ang mainit nga ginasugilanunan makara, rayang ginbuyagyag ni Presidente Bongbong Marcos nga konsiin sa proyekto sang gobyerno flood control projects nga nag-aabot-abot sa mga 100 billion pesos ang pundo. 15 lang ka mga kontratista ang nakatigayon nga makakontrata mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kag ang pinakamasakit nga kamatuoran dre, sandig sa ginpabutyag sang presidente sang Pilipinas, nga duyong mga lugar nga ginabaha ang flood control project limitado. Pero sa mga lugar nga kung siin wais ang baha, katamo iya sa mga proyekto. Grabe, no? Himayon tani karon diri sa aton pagpangalagad mga abyan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at banta, nakatutok agad. Kahapon nga adlaw ginpatigayon na ang implementasyon sang one entrance, one exit sa Provincial Capitol Building. Ang mga provincial guard may ara na nga ginabuyutan nga metal detector sa tanan nga nagasulod sa Capitol Building. Unlike before nga tido okay lang, gwa sulod lang kita sa Kapitolyo. Pero makara may ara na nga maid-id nga pagbantay nga ginahimo ang provincial guard. Mga empleyado o hindi ka man empleyado nga magsulod ka sa Capitol Building, ginahibalugid anay, ginabuksan mong imubag, ginabukat-kat sang mga gwardya. Inibilang paghugot sang seguridad pagkatapos magluntad ang shooting incident sa Banwa Itibahay nga kung siin ang nangin biktima mismo ang Vice Mayor sang Banwa Itibahay mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kahapon nga adlaw nanumpa na si Honorable Vice Mayor Nestor Inocencio. Sakay Mayor Miguel Miraflores, Mayor sang Banwa Itibahay. Siya ang magabulos sa ginpatay nga Vice Mayor sang Banwa Itibahay nga si Vice Mayor Julio Estoluso. Pero si Congressman Joven Miraflores magapatawag anay sang konferensya sa tanan nga mga kaalyado sang Tibyog Aklan para sa isa ka paghinunanon bag-o magpili ang Tibyog kung sino ang igapahamtang nga duha ka mga ISBE member sa Banwa Itibahay pagkatapos nga gindeklarar sang COMELEC nga may ara nga mga bakante nga dapat mapunan sa sangguniang bayan sa Banwa Itibahay. Mga kasimanwa, amuning mainit nga mga tupiko nga ginasugilanunan sa probinsya Itaklan nga dapat naman sugilanunan para sa impormasyon sang tanan nga nagasalig sa pagpangalagad sang programa Prangkahan 2nd Edition. Matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan
Nagamonitor na sa aton pagpangalaga si Mr. KG Pam. Si Ma'am Milba Revisencio nagamonitor naman, si Mr. Kit Chudusio sa Amerika. Si Mr. Efren Trinidad nagapamati na sa aton, si Dandre Bautiangco, Ruben Espino Guillermo, kag subong man ang akon pamangkin nga si Andrew Magalit sa Banwa It, New Washington. Ang aton nga pag-apila sa tanan nga mga aklanon nga nagamonitor sa program ta, like and share para mag-abo kita diri sa aton programa. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Standby kamo sa dili madugay sa mga balita sa aton nga mga radyo patrol. Agahon pa nagalumbayag na sa palibot sang aton banwa. Agahon pa nagahimo sang pag-usisa kung ano ang mga nagluntad sa palibot sang aton banwa sa nakalipas nga 24 oras. Sa lakat sang pamulitika sa probinsya Itaklan, sa maabot nga bulan sang Setyembre, no, next month, kina-expectar naton nga magapatigayo na sang pagpiniliay para sa pagka-presidente sa Mayor's League Aklan Chapter. Subong sini nagalupok ang pangalan ni Mayor Jury Sucro nga siya isa sa magapapili para sa pagka-presidente Mayor's League Aklan Chapter, mga abyan. Kag ang balita, suportado ni Congressman Joven Miraflores si Mayor Jury Sucro. Pero may mga balita nga nagalanog makara nga hindi pabor si former Congressman Lito Marquez. Sarayang ginaplano nga si Jury Sucro ang pagasuportahan sang Tibyog Aklan kung hingalit nga magpapili imaw sa pagka-presidente sang Mayor's League Aklan Chapter. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Tiyang pangutan na nga ay hindi pabor si former Congressman Lito Marquez. Kay ang balita nga nakaabot sa akon gina-question ni former Congressman Lito Marquez nga si Jury siya daw hindi bugos ang iya suporta sa Tibyog Aklan. Daw hindi bala mabatyagan ni former Congressman Lito Marquez nga suportado gid ni Jury ang Tibyog Aklan. Daw may ara siya nga pagpang-alang-alang sa panindugan ni Mayor Jury Sucro. Kag isa sa mga ginabasihan diri, yung nagligad nga eleksyon nga kunsiin diri sa Banwa Itkalibo, halos 1,400 lang ang inabansi ni Papa Jess Marquez kontra sa iya nangin kasumpong sa pagkakongresista na si former Mayor Rodel Ramos ang Banwa Itbatan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Kabalo kamo magiging masadya ining eleksyon nga pala abuton. 2028 presidential election. Pagkatapos nga nag-abot man ang balita sa kay Mayor Jury Sucro nga ginapalapta ni former Congressman Carlito Marquez nga may ara siya gintaong nga 30 milyones kay Mayor Jury Sucro sang nagligad nga eleksyon. Kabaylo nga hindi na lang magdalagan si Mayor Jury Sucro sa pagkakongresista para inkwentrohon ng iya o nga si Papa Jess Marquez nga nagpapili, mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan.
Sadyahanay gid ni. Sa piha nga parte may ara nga mga nagapati nga magabalik sa gihapon si former Congressman Ted Harisco kag magaengkwentro sa kay Lolo Kong. Maribansa ka pa? Perdi ka gani sa itong ikaw ang congressman. Subong nga si Lolo Kong na ang congressman, mabato ka pagid. Perdi ka gani sa itong oras nga kung siin kaabo-abo sang kwarta nga ginapamupod ta. Ayuda wala kag tuo, perdi ka pa. Pero tanawon ta kung ano ang magiging sitwasyon 2026 barangay election. Kung hindi madayon ang barangay election makara. So muni magaserbe nga barometro kung damo ang imo kapitan nga padaugon sa ila pagpapili, then may tsansa ka kung ano man ang ginahando mo sa 2028. San man sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Oras sa Pilipinas, alas 5:50 na. Magapanumbalik ang aton programa pagkatapos lamang sang importante nga mga pahibalo. Ako si Sherry Antuarez from Iloilo. Ano man ka busy sa work, my friends and I always find time to bond and unwind. Nothing much has changed, except na sa subong, mas ginahalungan na namon ang amon ni kaayong lawas. I have my MX3 capsule, cholesterol and fat-free every day, and MX3 coffee na high source ng vitamin C and calcium. I am glad that MX3 is with me to help me live happier with my friends. Din ako sa tunay, natural, at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akod siya. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Testingan ko man. Nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navara Food Products at Bacau Sur, Calibo, Aklan. Navara Food Products sells pork longanisa and the 516 501. You may also visit their Facebook page, Navara Food Products Calibo. Basta kalidad, barato, ag manami nga frozen foods. Uso yun, Rutatak Navara! Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service.
Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, License Embalmer, managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Ross Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagkakatugog ka lang. DTX 500. DTX 500 has Charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis Vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. D3 Bio. Ako si Maria. Taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa. DTX Coffee Mix sa mga butika. Narito na ang funny bagong saya. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Mega Fanalo. Register na sa megafanalo.com. Fanool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Same, pero iba. Ang pinakasikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras, alas 5:59.
Para sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Pabalik kita sa aton pagpangalagad, Prangkahan 2nd Edition. Nagapamati na sa aton si Barangay Kapitan Hil Apolinario Morandante, ang akon nga amigo nga Barangay Kapitan sang Barangay Tigayon. Kumusta Barangay Kapitan Hil Morandante, sir? Si Kasimanwang Carlo Asturias na ang imo kaibahan makara. Mapalanas kuno imaw, and then mapreparar sang iya kafe, pero bag-o ang tanan mamati kuno anay siya sang balita. Di salamat Kapitan sa pagpamati. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Si Ma'am Aloha Sarabia, ang akon nga kasimaryo sa Barangay Uchando sa New Washington, nagapamati naman. Nonoy Inolito, kag si Ma'am Emily Oquindo sa Libakaw. Salamat sa inyo pagmonitor. Si Mary Jane Chuducio Iscalona, nagapakig-upod na sa aton. Si Ma'am Marilyn de la Cruz Rupin, si Arden Benyabot, condolence partner. Ang iyang papa nga si Tatay Bining Yabot nagtaliwan na sa pihak nga kinabuhi. Bailang kay kuhaon ta ang impormasyon may kaangtanan sini kay buligan ta sila nga mapanawagan ang mga pamilya para sa sina makabisita man mga abyan sa kay Tatay Bining Yabot sa Barangay Tambuan sa Malinaw, Banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Naka-standby na sa linya si Kasimanwang Jelenine Gano para sa mga natipon nga mga balita sa ila paglibot-libot sa Banwa Itkalibo kag probinsya Itacan. Patrol, standby. Report. Energy Police Report. Kasimanwang Jeneline, good morning. Kasimanwang Carlo, Masboy Office sa Banwa Ita Malay, haya tinakawan, aga masobra nga ni 500,000 pesos, rung nadagasa itaray karon nga Manakaw. Natabo ray karon nga insidente Biyernes tangani ita gabi ira sa maya bahin ita Barangay Argao na karon sa Banwa Ita Malay kay una abi karon no anda karon nga opisina ita Masboy Sailboat Multipurpose Cooperative. Kung sa siin nga ni ginaransak itaray karon nga uwa pa makilan-an nga suspect no anda karon nga opisina. Ngani sa aton karon nga pagpanawag sa aton karon nga katikran na PNP ay sa anda karon nga pag-imbestigar una karon sa lugar haya binasag itaray karon nga suspect rong bintana itaray karon nga opisina rason nga makasuwod raya aga ginbuo rong raya karon nga nakabutang nga kwarta sa sangka drawer una karon sa anda nga ni karon nga cabinet. Aga dupang pakarang bago pa man obrahon itaray karon nga suspect roana nga ni karang pagpanakaw hayagin patay pa na nakararong CCTV una karon nga una ni karon sa lugar kaniwa ta ita record kata ginsuod na nakararong ray karon nga opisina aga samtang sa sambato mata nga CCTV una man sa maya pihak nga parte ita ray karon nga opisina haya may nakita matari kato no rong ray karon nga sang ka individual nga nakasuksok ita ray karon nga kulay blue nga long sleeve aga nakaito man raya ita maong aga naka-tsinelas. Ngani nakatabon man ita tela ro ana karang nga itsura ngani wagid masayuran or makilan-an no itaton karang nga mga kapulisan or mga nagatrabaho una karon sa lugar kung sino ro nga ray karon nga suspect. Ngani sa makaron hay wag gahapon no madakpan ro nga ray karon nga suspect aga padayon paro pag-backtracking itaton ka nga mga kapulisan sa mga CCTV footage na karon nga magapit sa lugar para matumod rong ray karon nga suspect sa raya karang panakawan Kasimanwang Carlo. Kasimanwang Jeneline, mga pila ang nadula sa duyong opisina nga ron?
Ro gin tao katuno nga impormasyon kasi Manuang Carlo at aton karang nga katiklan PNP hayro kabilugan gid nga nadagasa no ita record nga Manakaw hay nag-aabot sa record nga 500,000 pesos gitara. 500,000 pesos ginbilin lang sa sulod sang cabinet. As per information hay di karon abi na buo nga ray karon nga kwarta kasi Manong Carlo. Ti kadako nga kantidad supposedly gina-deposito na siya. Hindi po pwede nga sa amo na kadako nga kantidad ibilin mo lang na sa opisina mo. Kag isa pa duyong kawatan nga nagsulod sa duyong opisina nga ginasugid mo kamon, ginpatay ang CCTV camera, meaning to say may ara siya ideya kung ano ang ara da sa sulod sang opisina, sang ano nga opisina to gani? Sa Masboy Sailboat Multi-Purpose Cooperative rin doon na opisina itaray ba karon na nga kasi Manong Carlo katry karon nga mga nagabiyahe baga sa aton karang nga isla ita Boracay. Okay. Dapat padalman sang Malay PNP ang pag-usisa may kaangtanan sining natabo nga pagkinawatay because masyado ka halata bala nga ti ang kawatan nasayran niya may ara gali CCTV sa opisina nga ron nasayran sang kawatan kung diin niya kuhaon ang 500,000 pesos nga kantidad sang kwarta kay man dito man lang ang gintumbok niya dito sa duyong lugar nga dito ginbilin ang kwarta meaning to say may ideya ang nagsulod sa duyong opisina nga ron kung siin sarang makuha duyong kwarta di bala? Kasi Manuang Jeneline. Okay. Dapat padalman ang pag-usisa sini. Basi kung may ara inside job bala. Kasi Manuang Jeneline. Rin pa nga ni kasi Manuang Carlo kay ano gidabi na ni sayod na kung si Indo mga nakapwesto nga CCTV sa lugar garoy nga ni balot gida pa manimaw taga record nga ni nga ginaobra na narong record nga nga ni nga pagpanakaw pero basta nga ni makaron no haya naga-follow up pagidro aton karang nga mga kapulisan no para masayuran kung sinugid araw nga record nga naghimo sa record nga pagpanakaw nga ra kasi Manuang Carlo. Madali man lang madakop doon kay man una ves kung halimbawa ikaw manakaw ka way ka man kasayod kung nung ara da sa sulod basta manakaw ka lang ang CCTV number 1 nga agin patay ikaduhad ang gulo nga ginatan-aw ta nga adito lang sa kabinet nga ron nag-concentrate ang manakaw kay kadamos ang kabinet nga pwede mo buksan nga adito kagid lang iya nag-concentrate. Meaning to say may ideya kang may kwarta sa kabinet nga ron, di ba? Okay. Samtang sa pihak mata naton no nga bahin sa dugang mata naton karang balita kasi Manuang Carlo hay nina sa ugo aga iba ka parte itagawas ro nga inagom kuray karon nga driver aga angkat itry karon nga sang ka motorsiklo nga matapos nga ning sumunggab sa likod itry karon nga series bus na tabo rong record nga aksidente sa Maya Barangay Gibon no sa Banwa Ita Nabas. Kusin nga rin rong record nga driver ay sang kagagaki nga sa legal ro anak ra nga pangidaron angkas nga ni kararo nga anak ron nga 14 anyos nga nga manghod nga gagaki man mga residente eta Barangay Rizal sa kapareho nga Banwa. Aga sa aton karang nabuong impormasyon no magaling karon sa Nabas PNP haya sa magkapareho nga direksyon ray karon nga nasambitan nga mga behikulo kung sa sinauna tang ani ray karon nga series bus aga nagasunod sa likod rong ray karon nga motorsiklo. So ginapahayag nga nagabawas it speed rong ray karon nga series bus bangod nga ni nga may pumundo nga sambato pagid ka series bus sa anak karang nga unahan nga niya bangod sa madasig rong padagagan itray karang nga motorsiklo haya sumungga braya sa likod itaray karon nga bus nga nagresulta nga ni sanda karang nga pagka tumba man sa kalsada nga nigagi sanda nga gindaga ita mga rescuer sa Ibahay District Hospital pero ginsaylo man raya sa Provincial Hospital. Aga nasayuran pa nga ni nga uwa ita helmet ro nga ray karon nga mga biktima katamatabo rong ngaray karon nga aksidente. So ginatumod pa kung ano rong maging kasugtanan itry karon nga magtimbang nga bahin sa karon nga naguntad nga aksidente kasi Manuang Carlo. Okay.
Samtang nagpanawag man kita no sa pila pa naton ka mga municipal police station haya matawahay matangan ni anda karang mga area no aga doon nga niya man sa aton karang Kalibo PNP haya wa man ita mga iba pa nga na record ro aton karang mga kapulisan kasi Manuang Carlo. So ray ro aton karang no nga mga natipon nga balitaan maghalin niya Kumustang palibot sang Kalibo subong kumustang panahon ta sa imo observation? Sa aton karang pag-obserba no kasi Manuang Carlo hay matawahay gid ro aton karang banwa ita Kalibo agro aton nga ni karang panyempo hay bukod man nga ni ira ita magagom no manami gid ro aton karang panyempo makaron nga adlaw ita Martes kasi Manuang Carlo. Nabatyagan mo ang malamig nga dupoy-dupoy sang hangin kay agahon ka pa nagalagaw-lagaw? Medyo ano nga ni batya gutagani naton Dobermans nga ra kasi Manong Carlo. Mo lang no. Amo man ang nabatyagan ko kung maghalin ko to sa amon sa Uchando pag nagdapya ang hangin daw sa iba na gid ang dating di ba daw bear month na gid no. Okay. Kabay pang parihas kita nga mangin malipayon sa pag-abot sining bear month nga ra. Jeneline. Yes, kasi Manuang Carlo, rayaro aton karano natipon mga balitaan maghaliya kara sa aton nga area of responsibility. Sikit patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas agmay tagipusoong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi Manuang Jeneline Gano with kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo, kasi Manua ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Sanmang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Nabatian mga abyan si Kasimanuang Jeneline Gano sa mga natipon nga mga balita direkta sa area of responsibility. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nagamonitor na ang akon amigo si Engineer Paul Ascanio samtang nga nagakape-kape sa Banwa Itangalan. Good morning, Engineer. Nagapamati naman si Ma'am Angelina Tabuena bin Gabi. Kagasubong man nagapamati naman sa aton si Ma'am Rosalina Bilyas Alayon, si Ma'am Lorna Subiaga sa Libacao. Good morning, Ma'am. Si Sammy Herbacio, thank you very much sa pagpamati. Kag nagamonitor naman sa aton pagpangalagad si Ron Puentes Kawaling, no? Good morning, good morning. Kagasubong man si sa Olda Roberto Mispa Grace. Si Ron Puentes Kawaling nagamonitor sa aton sa Saudi Arabia. Wow, salamat sa pagmonitor, sir. Simon De La Luna, good morning. Nagamonitor man sa aton si Ian Ray Sucro. Agahon pa nagapamati na siya sa Energy FM. Si Ruel Silorio nagapamati man. Bo kita mo tutuats. Kag si retired Lieutenant Matwakan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Now, diri na kita sa aton mga ginpreparar nga mga tupiko para sa impormasyon sa mga aklanon nga nagamonitor sa subong edisyon sang pagpalayag sang programa Prangkahan 2nd Edition. Sa Kapitolyo kahapon, medyo hugot ang seguridad nga ginapatuman sa mga provincial guard. No? One entrance, one exit policy. Pag magsulod ka sa Capitol Building, kinahanglan buksan mo gid anay ang imo bag. Kay kinahanglan nga inspeksyonon sang gwardya ang unod sang bag mo. Maluwas sina maagi ka pa sa metal detector. No. Amo na ng pulisiya makaron nga ginapatuman sa Kapitolyo. Ini paghugot sang seguridad bangod gani nga may natabo nga insidente sa ibahay, nga daw sa hindi mo man mapatihan nga magaluntad.
So nagapaniguro lang ang aton nga provincial government nga base balakon matabo man sa Kapitolyo ang natabo sa Ibahay, banwa, no? So kabay pa nga mahangpan sang mga nagabisita sa Kapitolyo ang ginahimo nga paghugot sang seguridad sa mga provincial guard sa mga nagabisita. Hindi man buot silingon ni banwa nga ti ginaiksido gid kamo, kundi ini seguridad lamang para sa proteksyon sang mga empleyado kag mga opisyales sang provincial government. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Kaysa makarang nga panahon kung mabatyagan nyo, daway na balor ang kabuhis ang tao. No? Kag mabatyagan mo gid nga daw lain na ang dating sang panghunahuna abla sang kada isa sa aton. Imagine, sa Ibahay daw sino bala ang pwede magpati nga mahimo sang SB member duyong barilon ang iya nga vice mayor. Mismo sa opisina sang vice mayor. Kita mo na. Ang rason gid lang, mga abyan, sang duyong nagluntad nga insidente sa Ibahay, sa impormasyon nga ginrelay sa akon, sang pipila ka mga Ibahay nun, si Vice Mayor Julio Estiloso, no? Iya man lang ginremind rayang SB member nga ra, ngati ano ni, madali na lang matapos ang inyo mga termino, daway gid kamo sang bag-o nga mga resolusyon nga ginadihon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! O bisan ordinansa, daway na kamo nagahimo sang inyo sini nga katungdanan bilang mga legislator. Mga biyan. Ti ang pagpati siguro ni SB member Mirel Sinatin nga siya ang ginatumod ni Vice Mayor Julio Estiloso. That is why ginkumpronta niya ang Vice Mayor sa itong panahon nga magkita sila sa opisina mismo sang Vice Mayor. Nga gipangutana niya ang Vice Mayor kung anong sala niya, mga abyan. At the same time, bumunot siya sang iya baril, kag binaril gilayon rayang si Vice Mayor Julio Estiloso. Nga mo naman ang gintunaan sang kamatayon sang rayang nasambit nga Vice Mayor. Tanawan nyo bala, kag obserbahin nyo, ang mentalidad sang tawo subong lain na gid. Hindi na makapaumod, no? Gamay lang nga bagay nga mamensyunar mo kag masakit mong balatyagon niya, ang risbak niya do yung patyon ka na. Doon mo na bala. Nga para sa iya, ang dapat niya himuon do yung patyon niya, rayang Vice Mayor. Bangod kay ginsakit ang iya balatyagon. Ti normal man lang na sa trabaho sang isa ka SB member, nga kung akong Vice Mayor, nakita ko gapabaya ka na, gabinaton ka lang sweldo halin sa munisipyo, pagkatapos suway mo man ginahimu ang imo responsibilidad, may kinamatarong ako nga i-remind ka. Mga biyan sang imo obligasyon. O matapos ang termino mo, duway kagid bisan isa kabilog resolusyon nga ginapapasa. O bisan nagdihon ka lang sang ordinansa sa mga bagay nga nakita mo sa palibot. Why good? Normal man lang na sa trabaho ta nga may gina sumbat ka ton o may gina remind ka ton because base nalipatan ta ng aton obligasyon. Mga biyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Pero iba ang dating sini para sa kay SB member Mirel Sinatin. Ita mo, wais ang pakundangan. Sa sulod mismo sang opisina sang Vice Mayor ginkomiter na duyong krimen.
Karon ara siya sa Aklan Rehabilitation Center. Nagasakripisyo sa krimen nga iya ginhimo. Kita mo na, mga biyan? Kita mo sa nagaluntad nga mga insidente diri sa aton sa Aklan. Banwa, ina ba lang gamay lang nga problema ang solusyon nga ginapatihan ta do yung patyon tang kontrata. Hatandaan nyo may natabo nga krimen diri sa may Lacerna nga ginsitaman lang sa tong isa ka individual do yung naglabay nga motor nga ti masyado kasangag ang tambutso, natutublag ang kalinong sa lugar bangod kay gabinalik-balik do yung single nga motor nga ang iyang tambutso masyado kalingaw, kagahod. Tigin saway man lang sila nga kung pwede, dahan-dahan lang kay nagapahuway pa mga tao di sa lugar. Tinaakig, ginbalikan, kapag katapos ginbuno. Dan natapos ang tanan, patay ang biktima. Nadakop do yung daywa ka mga suspect, kag ang isa gali, bago lang nakagwa sa prisuhan. Kita mo na, kagamay nga diferensya, pero ang solusyon nga ginhimo nanda, do yung utason ang kabuhi sang ila isig kapareho. San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Amo ning mga rasones kung nga ang provincial government naghimo sang kaparihas sini nga mga precautionary measures. Sang unag, saka panaog lang kamuda sa Kapitolyo ay sa nagasita sa inyong nga gwardya. Makara, ipagpaumanhin nyo na. Kay gusto lamang ni Governor Joe Miraflores nga masiguro man, mga biyan, ang seguridad sang mga empleyado sang provincial government. Kaya base bala kung may ara da iya magsulod kag kung ano man ang intensyon niya, ulihin na ang tanan, hindi na naton maupangan. Pero sa makara, sigurado ako nga waay sang magaluntad niya kung ano man nga mga problema because dira pala pag agi mo sa gwardiya tanan, gina-inspeksyon na. Kag tama lang, gina-adaptar man na sa iban nga opisina sang gobyerno. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! San o ka mamang baghanda kung natabo na? O pareha sining natabo sa ibahay? O subong pa lang nato na pinsaran nga dapat ang tanan nga nagasulod sa munisipyo dapat ginarikisa. Mga biyan, kaya hindi naton masigurong lakat sang panghunahuna sang kada isa. Base balakon may lain sila iyang plano sa ila pagsulod sa munisipyo. Base balakon may ara sila iban nga intensyon. So dapat maniguro man ang aton nga mga opisyalis ang banwa para sa sina maproteksyonan man ang ila sini nga interes, mga biyan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Now, kahapon sa flag ceremony nga ginpatigayon banwa sa munisipalidad sang Ibahay, ang nagaserbing number 1 SB member gin pasumpa na ni Mayor Miguel Miraflores. Bangod gani nga ti siya ang magabulos sa ginbayaan nga posisyon ni Vice Mayor Julio Istolioso, no? Ti nanumpa na kahapon, mga biyan, si Vice Mayor Nestor Inocencio, no? Ti gani, pagbukas ang sesyon, siya na ang mag-aakto bilang presiding officer. Karon, parehas ang aton ginpabutyag kahapon sa programa ta, masaka si SB member Nestor Inocencio bilang Vice Mayor, so bakante naman ng iya sini posisyon sa Sangguniang Bayan bilang SB member. Plus, do yung SB member nga nagpatay, mga biyan, sakay
Vice Mayor Julio Istolioso, di kundi bakante man ang iya posisyon. Ang posisyon ni SB member Mirel Sinatin. So duha ang kinahanglan nga i-appoint bilang bag-o nga sangguniang bayan member sang sangguniang bayan sang Banwait Ibahay. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Now sa ruling sang DILG, kinahanglan rayang iga-appoint mga abyan nga magabulos nga mga sangguniang bayan member sa sangguniang bayan sang Banwait Ibahay, dapat may ara nga party nomination. Karon, duyong ginpatay nga Vice Mayor Tibyog Aklan. So why ang problema kay man rule of succession ang gin-aplikar sang DILG. May ara permanent vacancy, so normally ang number 1 ISBE member siya ang maga-akto bilang Vice Mayor. So may ara na duha ka bakante. Banwa, remember, duyong gin-appoint nga Vice Mayor Tibyog Aklan, sinipoy ni Pumusino. Karon, ang ginkasuhan sang murder nga ISBE member nga nagbaril, nagpatay sa kay Vice Mayor Julio Istolioso, miyembro man sang Tibyog Aklan, si Mirel Sinatin. Okay. So na matabo, duha ka mga Tibyog ISBE member duyong pagatagaan sang endorsement sang Tibyog Aklan. Di ba? So kani matabo sini, ang Tibyog Aklan duyong maga-appoint sa magabulo sa rayang mga ISBE member nga ginsugid ko sa inyo, nga hindi na sila available. Karon, si Governor or si Congressman Joven Miraflores, ang 2nd District sang Aklan, nasayran taban nga siya ang ginakilala nga leader sang Tibyog Aklan. So matabo sini, si Congressman Joven Miraflores duyong magapili kung sino ang iga-appoint bilang bag-o nga sangguniang bayan members sang sangguniang bayan sang Banwait Ibahay. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Now, si Congressman Joven Miraflores nagpabutyag nga bag-o siya magpili kung sinong dapat i-appoint nga bag-o nga mga ISBE member sang Banwait Ibahay. Kinahanglan anay may ara nga mga paghinun-anon nga pagapatigayonon. Plano ni Congressman Joven Miraflores nga ipatawag ang tanan nga mga kaalyado, tanan nga miyembro sang Tibyog Aklan. Gusto niya masugilanon. Para sa sina malikawan mga abyan duyong natabo sang nagligad nga kung siin duha sa iya mga kaalyado ang naimbolbar sa krimen nga nagluntad sa Banwait Ibahay, mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Gusto ni Congressman Joven Miraflores nga masugilanon sila para sa sina makahatag sang pagpanugyan ang kongresista sang 2nd Distrito sa iya mga kaalyado. At kung may ara gamay man lang nga mga diferensya, kag sa inyo pagpati, pwede magserbi nga mediator ang gobernador, si Governor Joven Miraflores, o hindi gani ako bilang amay sang partido, pwede kamo magpalapit sa amon. Kag kami ang bahala nga magresolver sang inyo problema. Para malikawan ining natabo kaparihas sang krimen nga nagluntad sa Ibahay. Amo ning gusto matabo mga abyan ni Congressman Joven Miraflores. Nga pahanumdumon ang iya nga mga kaalyado nga maapektuhan ng aton partido kung kita mismo wala nagaintindihanay sa sulod sang aton partido. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan!
Ikaduha, makaapekto ini sa mga lideres ang tibyog. Ngati imo mga tawo nagapinatyanay, wagi kamusang nahimo. Mga biyan, nagaaway nagali si Vice Mayor Istolyoso kagrayang isbe member nga si natin, wagi kamusang may ginahimo nga pag-mediate para nga hindi na maglala ang problema. O di ba? Kung di ba apektuhan ang leadership sang tibyog aklan, mga biyan. So dapat ayuson kag areglahon anay tanan bag-o pa man maghimo sang desisyon ang liderato sang tibyog kung sino ang ila igapahamtang bilang bag-o nga mga sangguni ang bayan members sang Banwa Itibahay, mga biyan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 6:30 ang aton oras, magapanumbalik ang aton programa pagkatapos gilamang sa importante nga mga pahibalo. Si Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Anuman nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mega Fanalo, laro mo, trip mo, saya't sigla, abot sa'yo, sa bawat window at simula ng swerte mo. Mega Fanalo, ang saya dito. Mega Fun, fun, Mega Fanalo, fun, fun, trip mo. Fun, fun, Mega Fanalo, game shows and prizes nandito. Mega Fanalo, ang saya dito. Panood, Mega Fanalo. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross Chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee. Wala pa akong rice coffee ang katawan ko. Palagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. 3 beses na ako na-atake. Kahit umiinom ng maintenance, na-atake pa rin. 230/180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Diba? Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan? Sa rice coffee! Punta na sa mga suking butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung lupi ka makaron na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagwapuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika.
Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee? Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Payo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Payo, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Payo. Ang D3 Payo yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Hindi mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaubo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninjong Paypakwa Syrup. Ako po si Sara Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer. Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching throat ko at magkakasakit, when I take Ninjong Paypakwa Syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjom Paypakwa Syrup, my #1 choice. Ninjom Paypakwa Syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras, alas 6:38. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Alas 6:39 na.
San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Madayon kamo nga nagapamati sa pagpangalagad sa programa Prangkahan 2nd Edition. Si Jury Intela nagamonitor na sa aton, Archie Noblesa, Oscar Chudusio sa Barangay Tambak. Si Ruth Kimpo nagamonitor na, Jumel Perez, Kati Sindon Gantan, kag si SB member Maria Junalyn Pastor Palma sa Libakaw. Mayong pagpamati, Madam. Nagapamati man sa aton si Benz Image, kag subong man si Mr. KG Palm. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Subong nga adlaw, pitsa 12 sa bulan sang Agosto dag-on 2025. Natala na nga pagapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos rayang panukalang batas nga magapaiway sa barangay kag SK election. Kung marikol nyo, ang barangay kag SK election gintalana sang COMELEC sa maabot nga pitsa 1 sining bulan it Disyembre dag-on 2025. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Ugaling lang ang Kamara kag Senado gusto nila nga i-postpone ang barangay kag SK election. Sugilanunan sang Kamara kag Senado nga kung i-postpone ang barangay kag SK election sa December 1, 2025, himuon ang barangay kag SK election sa November 3, 2026, next year, banwa. And then, sa ginproponer nila nga layi, luyag nila nga i-extend ang term of office sa mga barangay official halin sa 3 years into 4 years, banwa. Ang sa mga SK naman, ginhimo nila 4 years ang pagpangalagad sini, pero hindi na sila pwede magpa-re-elect pa. Subod sa lingon, isa lang sila kabes magpa-elect, tapos hindi na sila pwede magpa-re-elect. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Karon, si Attorney Romulo Macalintal nagpabutiyag nga oras permahan ni Presidente Bongbong Marcos rayang layi, banwa, o rayang ginaproponer nga layi. Masaka na naman siya sa Korte Suprema para questionon duyong pag-postpone sang barangay kag SK election sa December 1, 2025. Bangod gani nagapati si Attorney Romulo Macalintal nga unconstitutional duyong pagpaiway sang barangay kag SK election. Kaparihas ang una na nga nangin desisyon sang Korte Suprema. Ginremind ni Attorney Romulo Macalintal si Presidente Bongbong Marcos nga basi malipat ka. Sadto pa man may ara na desisyon nga ginhimo ang Korte Suprema, mga biyan nga illegal or unconstitutional ang pagpaiway sang barangay kag SK election. Kaya man, may ara dapat nga mga rasones kung nga ang gina-postpone naton ang barangay kag SK election. Bisan sa Section 5 sang Omnibus Election Code, may ara nga mga rasones dapat bag-o pa man irekomenda sang COMELEC nga gina-postpone taanay ang eleksyon. Kaparehas kung may ara nga hindi gid mapaiway nga mga hitabo, akinahanglan gid naton i-postpone ang eleksyon, tawag sina force mature. Di ba? Pareha sabi, may linog nga natabo. May natabo nga bagyo, baha,
ngati ang mga butante hindi makabutar. So kinahanglan nato ni postpone ang barangay kag SK election. May mga rasunis nga dapat gina-emphasize. Mga biyan, sa pag-postpone sa nakatalana nga eleksyon. Para sa sina, kita naman nga mga butante, mga biyan, masayran ta kung anong mga rason kung nga ang hindi kita dapat magboto sa makarang eleksyon nga gintalana sang Commission on Election. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Silinggan isang Section 5 sang Omnibus Election Code kung may ara violence. Kinagamo, di pwede ma-postpone ang eleksyon. Kung may ara nga terorismo, no? May ara nga pagpang-atake halin sa mga terorista, pwede nato ni postpone ang eleksyon. O hindi gani may ara mga abyan nga loss or distraction sang pagdistribuer sa mga election paraphernalia. Di bawa, ang mga election paraphernalia ipadala ko to sa barangay Ochando, ginharang sang mga armado nga grupo. So pwede naton i-postpone ang eleksyon kaman. Way kaabot tong mga urna. Ang mga balota way kaabot to sa lugar. So kinahanglan naton i-postpone ng eleksyon. Mga biyan. And then, kung may ara nga mga hitabo, nga way naton ginalaumi, nga magluntad, pwede man naton i-postpone ang eleksyon. But this time, ginapangutana ta sila. Ano ang inyo nakita nga mga rasones para i-postpone ang barangay kag SK election nga natalana sa Disyembre 1 sining dag-on 2025? Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ang nagakatabo abi sa aton sa Pilipinas, ang Kongreso, ang Kamara de Representante kag Senado, daw sila na iyang nagakontrol pag-abot sa barangay kag SK election. Nga kung luyag nila i-postpone, ubra lang sila mga abyan sang bill, nga kung siin nagapanawagan, nga ti-postpone ta ng barangay kag SK election, daw sila iya mga abyan, duyong nagadesisyon. Nga supposedly, ang nagadesisyon diri kung dapat i-postpone o hindi ang barangay election ang COMELEC. Di ba? Kung nakita sang COMELEC nga may ara nga imminent threat para sa mga butante, then COMELEC ang mag-decide. Okay, postpone ta na yung barangay kag SK election kay muning sitwasyon ta. Delikado ang magiging sitwasyon sa mga butante kung padayunon ta ang eleksyon. Gintalana na ang eleksyon. So, may isang rason nga i-postpone, mga abyan. Maluwas lang kung sa mga sugid ko sa inyo mga rasones para nga i-postpone ang eleksyon, ara, makita mo bala? Then, sige. Pero kay wala man eh. Hindi man po pwede ang baluntang away isang pundo ang barangay kag SK election, kaya ini ginapunduhan eh. Sa pagpreparar sang budget, ang COMELEC nagapangayo sang pundo para sa barangay kag SK election nga natalana sa Disyembre 1. So may pundo. So anong rason nga dapat nato ni postpone? Diri mo makita nga ang interes sa mga kongresista kag mga senador duyong nagapangibabaw kaysa interes sa mga butante. Di ba? Diri makita mo mga abyan nga ang interes sa mga kongresista kag mga senador mas labaw sa interes sa mga pumuluyo sa pagpili sang ilan na luyagan kung sinong dapat magdumala sang barangay. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Wala iya sa alimasang Kamara kag sang Senado. Duyong pagdesisyon nga dapat i-postpone ang barangay kag SK election, natalana na ni. Di ba lagi schedule ta na? Barangay kag SK election sa 2025. So ari na naman kita, balik na naman kita sa dating gawi. Postpone ta naman. So dapat may ara kita mga rasones nga gina-emphasize
Para sa sina makumbinsi naton ang mga Pilipino, ang mga botante, nga dapat naton ipaiway ang barangay kag SK election. Amo nang akon personal nga pagpati kag pag-obserbar. Nga diri sa Pilipinas, kung gusto sang Kamara, gusto sang Senado nga ipaiway ang barangay kag SK election, nagakatabo. Sa panahon ni former President Rodrigo Digong Duterte, pila ka beses gin-postpone ang barangay kag SK election. Karon naman sa termino ni Bongbong Marcos, ari na naman. Diri mo makita nga ginadiktahan sang Kamara kag Senado ang presidente. Mr. President, kinahanglan nato ni postpone ang barangay election. Din ang presidente taman way man naga-react. Dapat kidbalang ay postpone ang barangay kag SK election kay ginarason ta subong kati October may election sa Mindanao. Mga biyan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa RAM. Tigani sila anay ang prioridad para kuno makakonsentrate ang COMELEC sa duyong nasambit nga first election nga matabo sa RAM. Tiso ipaiway tayo ang barangay kag SK election kay prioridad ta ang election sa RAM. Sinong may sala diri? Kamo ang nag-set sang election period. Di ba? Kamo ang nag-set sang schedule sang election sa RAM kag ang barangay kag SK election. So kung may ara man problema, kamo dayang may problema, hindi kami ang mga botante. So why sang rason nga dapat kami nga mga botante ma-deprive sang among kinamatarong sa pagpili sang among naluyagan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ay, purbida. O sige bantayan ta kung anong matabo kay siling gani makarang nga adlaw. Natalan na nga pagapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos rayang nasambit nga proposed bill nga ginapaiway anay ang barangay kag SK election nga supposedly matabo mga abyan sa maabot nga pitsa 1 sining bulan 8 Desyembre. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 6:51 ng aton oras. Si Mauricio Arandes nagapamati na sa aton pagpangalagad ang akon amigo sa Rojas City. Nagapamati man sa aton pagpalayag rayang si Mili Surilia sa Libakaw, si Barangay Kagawad, Kermit Lacheca, akon amigo sa Barangay Kawayan sa Banwait ni Washington, nagapamati na, no? Nagapamati man sa aton si Locrito Nipomucino, si Judge Surilia, Mili Surilia. Thank you sa inyo pag-upod sa aton pagpangalaga. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ari pagid ining problema nga ginbuyagyag ni Presidente Bongbong Marcos kay man natingala gid siya. Bilyones nga kantidad sang pundo ginpahamtang para sa flood control project. Pero sang nagligad nga mga kalamidad nga nagluntad, madamo sa gihapon nga mga lugar ang ginbaha. Kag nagkatingala siya. That is why ginmando niya ang maidid nga pag-usisa nga natabo sa gihapon ang pagbilinaha pagkatapos nga ginasugiran siya nga bilyones nga kantidad sang pundo doyong ginpahamtang sang gobyerno sa rayang mga proyekto flood control projects. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Na nagagwa sa investigasyon sang presidente nga sa kabilugan nga budget sang nagligad 2022 until 2024 nag-abot sa 545.64 billion pesos. Sus Mariosep. Ang pundo nga ginpain para sa flood control projects. Now, natukiban sang presidente sa iya pagpangusisa nga almost 20%
out of 545 billion, mga nagadalagan sa 100 billion pesos, duyong nasa alima, mga abyan, sang 15 lamang ka mga kilala nga mga kontraktor sa Pilipinas. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! No? Makon mo 100 billion pesos ang ginasugilanunan ta. 15 ka mga kontraktor lamang duyong naghulay-hulay sang sining pundo nga ra. Isa pa diri nga nagtingalahan ni Presidente Bongbong Marcos, may ara nga mga project nga wala sang specification. Di may mga project nga ginasugid nga gintrabaho sa Pangasinan, project nga gintrabaho to sa Batangas, project nga gintrabaho sa Cavite, palarihas ang pundo kag ang specifications ng project. Flood control project, alimbawa, 140 million ang budget. Pare-parehas. Namatingala ka bala? Project nga ginpahamtang sa Laguna, makita mo man nga project nga ginpahamtang sa Cavite, project nga ginpahamtang sa kunsiin nga mga probinsya. So sining sa presidente, raya nga rarakit da, duplication, pero ang pundo na tigayon nga makuha. Kag may mga impormasyon nga nakaabot kay Presidente Bongbong Marcos, bangod kay wise ang specification ng project, pwede, mga abyan, nga ang iban diri ghost project. Gingamit lang duyong una na nga proyekto. Halimbawa, natapos ang kontraktor ang project sa Nueva Ecija. 140 million ang budget. Doging copy-paste lang sa pila ka mga probinsya. Amo man ng proyekto sa Laguna kag kundiin sa Batangas. Pero ang budget intended para sini, only 140 million. Pero kay may duplication, nagdoble. Di kung 3 ka beses, nag-3 ka beses ang pagpainsang pundo. So questionably subong ang ginahimo sang Department of Public Works and Highway nga ti-aprobado man nila. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Oh. So maidid ang pag-usisa nga ginahimo makarasang Malacañang may kaangtanan sini. Maluwas pa sini. Natukiban man sa pag-usisa ni Presidente Bongbong Marcos nga duyong mga probinsya nga way man ginabaha. Sila pa ang nakakuha sang dako nga pundo para sa flood control project. Pinsarabala. O, parihas sa ginpabutyag ni Presidente. Ang Bulacan, hindi man masyado gid problemang baha. Cebu, ang Isabela, Pangasinan, Pampanga. Kung halimbawa nga mabaskog ang pag-ininulan, may bagyo, kung may ara man pagbaha sa sining nga mga lugar, madali man lang mag-subside ang tubig kay man mataas sila. So ang tubig halin sa ila manaog di sa mga manaba nga mga probinsya. So dapat ang prioridad sang Department of Public Works and Highway nga matagaan sang flood control project duyong mga lugar nga ginabaha gidya pareha sang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Metro Manila. Supposedly, ang dako nga budget para sa flood control projects ng gobyerno, dirigin pahamtang sa mga lugar nga kunsiin sila ang apektado sa pagbili naha kung may ara kalamidad nga nagasulod sa Pilipinas. Kinasayran man sang Department of Public Works and Highway, duyong mga lugar nga masami nga ginabaha kung may ara kalamidad nga magsulod sa Pilipinas. So, dako nga pangutana nga aging pahanugutan sa Department of Public Works and Highway nga may ara nga mga flood control project nga ginpahamtang sa iban nga mga probinsya nga tiway man sila ginabaha kung may ara nga pag-ilinulan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kabat may aksyon at balita nakatutok agad. O siling gani,
mga 6,021 ka mga flood control project ang wala sang specification. Meaning to say, pwede nga na-implementar, pwede nga waay ma-implementar. Kag may posibilidad nga may ara nga mga ghost project sa rayang ginasugid mga abyan sang presidente sang Pilipinas. So diri na tukiban, duyong mga maanomalya nga transaksyon nga nagakatabo sa Department of Public Works and Highway. Kag pila pa ka mga implementing agencies. Kita mo na. Diri sa aton sa akla nagakatabo man ang Department of Public Works and Highway daw bahumando malang ni Congressman. Mga abyan. Amo na ning resulta sa mga fixed bidding nga nagakatabo sa DPWH. Diri sa aton mga abyan sa akla nagakatabo man ang fixed bidding. That is why amuning nagakatabo sa aton kay man kontrolado lamang ang mga proyekto sang pipila ka mga kontratista nga malapit sa mga congressman, mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Bisan palpak pa ang project, okay lang kay man amigo ni congressman ang kontraktor. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Way nakita oras sa atong pagpangalagad, nagapasalamat ako sa inyo pagpakig-upod sa karon nga edisyon sa programa Prangkahan 2nd Edition. Sa pangalan sang akong partner sa technical side, sa gihapon ako ang inyo Kasimanwa Carlo Padilla Asturias. Salamat sa inyo pagpamati, tubtob sa liwat nga pagpalayag. Good morning and bye-bye!